Nakiisa sa tinatawag na International Coastal Cleanup o yung paghahakot ng mga basura sa dagat ang mga Pinoy na mga diver sa pangunguna ng DiveNet Philippines. Kabilang sa mga tumulong ang ilang reporter ng GMA News. Yan ang tinutukan ni Marin Sumali. Maraming diver ang nakiisa sa pagsisimula ng Coastal Cleanup Month. Sa sport na diving dahil sa ganda at tila kakaibang mundo sa ilalim ng dagat. Pero di kailan na unti-unti na rin itong nasisira dahil sa pagpapabaya ng ilan. Bilang isang diver, isa lamang ito sa maaari kong maiambag para mapanatiling maganda at buhay ang ating mga karagatan. Kasama ko rin nag-dive ang mga kapwa-reporter kong sina Rafi Tima at Sandra Aguinaldo. Bumungad sa amin ang magaganda at makukulay na isda. Pero nakalulungkot na may kasabay ang mga itong napakaraming basura na karamihan plastic. Maging sa mga koral na tirahan ng mga isda, may mga sumabit na ring basura. Sinuyod namin ang ilang bahagi ng dagat para maipon ang mga basura. At kahit napuno ko na ang aking lalagyan, tila napakarami pa ring basurang nagkalat. Ang Pilipinas ay bahagi ng tinatawag na Coral Triangle kasama ang Indonesia, Malaysia at Australia. Ibig sabihin kabilang tayo sa mga bansang may pinakamarami at pinakamagandang klase ng corals at marine life. Pero ang mga basurang ito ang nakasisira sa likas na yamang ito. Pag-ahon pati sa ibabaw ng dagat, puno ng basura. At ganun din sa Pampang. May 100 kilo ng basurang nakolekta ng mga diver. Pagtanggal mo nung plastic dun sa coral, parang yung isda parang lumalapit sa'yo, tapos parang ay, ang sarap. Parang hindi na siya nasa-suffocate. Minsan nagbabago nga yung kulay ng coral, tapos makita mo parang bubuhay agad, ganyan. It's a nice feeling. It's giving back to the sea, the environment. This is where we get our livelihood because this won't last long if we treat it this way. If we continue to pollute it. Baka sakaling mabawasan ang pollution at baka makita din ng mga anak natin, mga apo natin ang mga magagandang coral, magagandang isda. Nakikita ko ngayon. Pero ang lahat ng ito baliwala kung hindi tutulong sa tamang pagtatapon ng kanilang mga basura ang bawat isa. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Para naman mapangalagaan ang likas na yaman sa lupa. Sama-sama sa isang tree planting activity ang may 4,000 volunteers sa Maasin sa Iloilo nitong Sabado. Nakiisa sa tinaguriang piyesta sa Kakahuyan ang mga estudyante, empleyado ng gobyerno, ang mga pulis at maging mga miyembro ng NGO. Layo nitong mapreserba ang mga watershed sa lalawigan ng Iloilo. Mahigit 1,500 naman ang nakilahok sa isinagawang fun run sa Malolos, Bulacan kahapon. Yan po ang proyektong Takbuhan para sa Kalikasan. Galing sa iba't ibang sektor ang mga nakiisa. 7 kilometro ang haba ng ruta na nagsimula sa Kapitolyo ng Bulacan at umikot sa ilang barangay sa Malolos. Layo ng fun run na makalikom ng pondo para sa rehabilitasyon ng ilog na dumadaloy sa Marilao, May Kawayan at Obando, na kabilang sa pinakamaruruming ilog sa buong mundo. Ayon po yan sa Blacksmith Institute. Chika Minute! Hindi raw inasahan ni Doc Ferds na matatanggal siya agad sa Survivor Philippines Celebrity Showdown. Masama nga ba ang loob niya sa tribe leader na si Buhawi na nag-vote out sa kanya? Alamin sa chika ni Nelson Canlas. Ang unang castaway na napatalsik sa isla, Doc Ferds. Isa ito sa mga twist na hindi inaasahan. Sa kwento ni Doc Ferds, pakiramdam daw nila noon hindi siya ang matatanggal. Noong before kami pumunta sa Tribal Council, ang pinag-usapan namin si Micah yung aalis. And even she was already expecting it. Alam niya na siya yung aalis, and then pinaprepare na rin niya yung sarili niya because first Tribal Council she was supposed to quit. And I told her na hintayin mo na lang yung next Tribal Council para you go home with pride.
At least you got to play the game, you didn't quit. Ibinote out siya ni Buhawi kaya siya natanggal sa kompetisyon. He said that I was mabilis daw ako manghina kapag gutom at I was fragile. But sorry, if you're going to watch our program Born to Be Wild, yung pagod, yung gutom, we eat that for breakfast. Pero tapos na raw ito at wala namang galit na namuo sa kanila ng ibang castaways. Nangyari po ba itong pagbotohan para maalis ka? Nagkaroon kayo ng samaan ng loob ni Buhawi or any castaways na kasama? Wala namang akong... Kasi nung umalis ako sa isla, hindi na kami nabigyan ng pagkakataon na makasama si Buhawi. In fact, hindi ko alam kung ano na nangyari sa kanila or any of my castaways. Nagkita-kita na lang kami nitong launching. But yung nagkita naman kami ni Buhawi, ako yung unang bumati sa kanya, tinreat ko siya, and then sometimes I would text him. Alam namin na it's all part of the game. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Libo-libong fans ang pinasaya ng Kapuso Celebrity sa mall shows itong weekend sa Tarlac, Lucena at Dagupan. Ang chika mula kay Aubrey Carampel. Mahigit 3,000 ang dumagsa sa event center ng Metro Town Mall sa Tarlac para sa Kapuso Show. Naroon sina Jana Dominguez at Nadine Samonte ng Endless Love, Sheena Halili ng Kaya ng Powers at Charizo Lamon ng Jeje Mom. Libo-libong fans din ang pinasaya ng Kapuso Celebrities sa CSI The City Mall sa Dagupan. Naroon si Carl Guevara. Nagpaunlak naman ang kanya-kanyang song numbers sina Bea Binene at Jake Vargas ng Illumina. Si John Fair o mas kilalang Belly Flory naman ang nagsilbing host sa games. Nag-enjoy rin ang fans sa SM City Lucena. Tinilian ang mga castaways ng Survivor Philippines Celebrity Showdown na sina Aaron, Moy, Princess, Micah, Buhawi, Ervic at Nico. Nagpakitang gilas naman sa bilitan ang La Diva. Si Mike Nakwa aka Pekto at Cookie ang nagpa-games. Aubrey Carampel updated sa Showbiz Happenings. Magbabalik pa ang Chika Minute, tutok lang. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Arestado ang lider at 3 pang miyembro ng tinaguriang Bundol Gang. Ayon sa mga otoridad, ito rin yung grupo na tumangay sa sasakyan ng bayaw ni Luli Arroyo noong Hunyo. Si Marisol Abduraman, naka-Alerto 24. June 19 na mabangga sa likurang bahagi ang van ni na George Bernas, bayaw ni dating presidential daughter Luli Arroyo sa C5 Road, Pasig. Kararating lang ng pamilya Bernas noon galing Amerika. Pagbaba daw ni Bernas at ang kanyang driver, agad silang tinutukan ng mga nakabangga sa kanila. Itinakbo ang sasakyan sakay ang ilang miyembro pa ng pamilya. Ayon sa pulis, modus operandi ito ng grupong Bundol Gang. Bubungguin kayo, kunwari ay kayo'y nasa aksidente. Magre-react kayo, bababa, ba't mo ako binunggo? That's the time they stage the hold-up. Ang pagtangay ng sasakyan at iba pang biktima ay paraan daw para masigurong hindi sila papuputukan ng hahabol. Pero sa operasyon ng Highway Patrol Group kahapon, timbog ang grupo. Arestado ang 4 sa kanila, kabilang na ang leader na si Robert Sia. Katatapos lamang daw ang biktima ng grupo sa isang pasaherong kadarating lang galing Davao. Na-recover ang mataas na kalibre ng baril gaya ng M16 at kalibre 45. Mayroon ding granada. Pero ang 17 million pesos daw na halaga ng perang nakuha ng grupo, natangay ng mga nakatakas na miyembro nila. Si Serino Paha ang nagsilbing driver ng grupo, isa sa mga naaresto kahapon. Ayon kay Paha, sideline lang niya ang pagsama sa Bundol Gang. Isa raw talaga siyang taxi driver. Tinatawagan lang po nila ako niyan pag wala silang driver. Hindi pa ako bumabangga. Ano lang po, get away lang po ako. Itinanggi naman ni Paha na kasama siya sa grupo ng tambangan si Bernas. Bagamat arestado ng 4 na miyembro ng sabing grupo kabilang na ang leader nito, aminadong mga otoridad na posibleng muling umatake ang Bundol Gang lalo na ngayong bare months. Kaya payo nila sa publiko ang ibayong ingat at maging mapagmatsyag. Huwag daw basta-basta hihinto kapag binangga lalo na pag-alanganing oras at lugar. To go to the nearest police precinct or go to a very busy place. Kunin ang plate number ng sasakyan ng kabangga at agad report sa kinauukulan. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Abangan! Mga magulang ng triplets na ipinanganak sa Kidapawan, problemado sa pambayad sa ospital. Ang pwesto ng mga dayuhang turista bago ang pamamaril sa high-hostage na bus ni Rina.
Ang malapitang pamaril ng hostage taker ikinwento ng mga nakaligtas. At ang muling pagtatagpo ni Taylor Swift at Kanye West na bumasto sa kanya noong isang taon, inabangan sa MTV Video Music Awards. Susunod na yan sa 24 oras.